Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lumusunod ng Olonga po. Ako po si Police Corporal Gracious May Pascua. At ako naman po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit, ang inyong pulis gapo ngayong umaga ng Huwebes, April 9, 2026. Mula sa Station Community Affairs and Development Unit ng Police Station 2 at kami ang inyong mga kasama para sa Balitang Pulis gapo. Welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas True Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ang ng 97.5 DWOK-FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Muli, happy Thursday mga ka-okay at sa ating mga listeners. Sana safe ang lahat. Kamusta naman po ang ating pagninilay-nilay nitong mga nakaraang mahal na araw? Yes, partner, sobrang busy tayo nitong summer vacation, partner, dahil sa pagpapaigting ng ating Ligtas Sumbak 2026. Speaking of summer vacation, partner, taus-puso pong nagpapasalamat ang ating Acting City Director, Police Colonel Dionido S. Maniagos Jr., sa ating mga naging katuwang sa pagpapaigting ng ating Ligtas Sumbak 2026 dahil wala po tayong naitalang major incident sa loob ng ating lungsod. Kaysa ang bawat Pilipino at mamamayang Pilipino na itataguyod natin ng mga adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olonga po. Kami ang inyong mga kasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Yes, partner, at abangan din po natin ng mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy sa mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities, sa ilalim yan ng pamumuno ng ating bagong Acting City Director, Police Colonel Dionido S. Maniago Jr. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim yan ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula March 30 hanggang April 5, 2026 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan, mayroon tayong 25 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna po yan ni Police Colonel Maniago mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 9 drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office. Mula po yan sa matagumpay na isinagawang 8 anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpiska po tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price na 67,190.8 pesos. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Dionido S. Maniago Jr., Acting City Director, nagsagawa ang OCPO ng week-long operations bilang bahagi ng PNP Focus Agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO Strategy.
Ang mga operasyong ito ay alinsunod sa direktiba ni na Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief Police ay Philippine National Police at Police Brigadier General Jess B. Mendez, Acting Regional Director Pro 3 na naglalayong mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Noong April 3, 2026, dalawang street-level individuals ang naaresto sa kahabaan ng Riverside Bennett Road, Barangay Old Cabalan kung saan nakumpiska ang humigit kumulang 5.376 gram ng hinihinalang shabu. Samantala, noong April 4, 2026, 4 na individual naman ang naaresto sa pagkakahiwalay na operasyon. Ito ay mula sa Barangay Santa Rita, Bacon Street, Barangay East Tapinac, Afable Street, Barangay East Bahak-Bahak at Lacambra Street, Barangay Barreto, kung saan nasamsam ang higit kumulang 2 gramo ng shabu. Noong April 5, 2026, isang street-level individual ang naaresto sa Akayan Street, Barangay East Tapinac, kung saan nasamsam ang 0.787 gram ng hinihinalang shabu. Sa kabauan, 7 individual ang naaresto sa anti-illegal drug operations na may kabuuang 7.331 grams ng illegal na droga na may tinatayang halagang 49,850 and 80 centavos. Ayon kay Police Colonel Maniago Jr., ang mga resultang ito ay malinaw na patunay ng matatag, koordinado at walang humpay na operasyon ng OCPO sa pagpapatupad ng batas at pagprotekta sa komunidad. Nagpapadala rin ito ng malinaw na mensahe na hindi kukonsintihin ang anumang uri ng kriminalidad sa lungsod. Dagdag pa niya, ang mga nakamit na ito ay sumasalamin sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagpapatibay sa pangako ng PNP na maghatid ng mabilis, transparent at epektibong serbisyo na tunay na nararamdaman ng mamamayan. At para naman po sa ating accomplishment on wanted persons. 7 wanted persons ang matagumpay na naaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest at search warrant. Mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation at bunga ng masusing intelligence gathering ng inyong pulis gapo sa buong lungsod ng Olongapo. Noong April 7, 2026, isang individual ang naaresto sa Holo Street, Barangay Barreto, Olongapo City dahil sa paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala noong April 5, 2026, isang individual ang naaresto sa kahabaan ng Horseshoe Drive, Barangay Santa Rita, Olongapo City para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay sa Section 5B ng Republic Act 7610. Sa isa pang operasyon, isang sospek ang naaresto sa bisa ng search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2012. Sa operasyong ito, nakumpiska ang isang .38 caliber revolver na walang serial number at 5 live ammunitions. Noong April 1, 2026, 3 individual ang naaresto sa Barangay Porac, Botolan, Zambales para sa kasong frustrated homicide. Sa parehong araw, isa pang individual ang naaresto sa 22nd Place, Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City para naman sa kasong theft. Habang isa pang naaresto sa Marikit Street, Barangay Santa Rita para sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Bukod dito, isang akusado na may rank 9 city level at rank 6 na station level at ng kabilang din sa top 10 most wanted persons ang matagumpay na naaresto. Siya ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa RA 9262, acts of lasciviousness at kaugnay sa paglabag sa RA 7610. Sa kabuuan, ang mga operasyong ito ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng OCPO laban sa mga wanted persons na may layuning panatilihin ang kapayapaan at tiyakin ang mga lumalabag sa batas na may pananagutan.
Samantala, sa ating kampanya laban sa ilegal na pagsusugal sa unang linggo sa buwan ng Abril, bilang bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng batas, nagsagawa ang OCPO ng serye ng operasyon upang sugpuin ang iba't ibang uri ng ilegal na sugal sa lungsod. Noong April 7, 2026, 2 individual ang naaresto sa Del Pilar Street, Barangay Barreto, Olongapo City dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law, partikular sa larong Cara Cruz. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ang halagang 550 pesos na pinaniniwalaang ginamit bilang tayaan. Samantala, noong April 3, 2026, 6 na individual ang naaresto sa Ecleos Compound No. 125 Rodriguez Street, Barangay New Calalake, Olongapo City dahil sa ilegal na sabong o tupadan na paglabag din sa PD 1602. Sa operasyong ito, nakumpiska ang 2 patay na panabong na manok, 5 gaffing blades na may takip at 8 blade covers. Gayon din ang halagang 1,500 pesos na ginamit bilang pusta. Ang mga operasyong ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng OCPO na sugpuin ng ilegal na pagsusugal na kadalasang nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng kriminalidad. Sa kabuuan, pinapakita nito ang matatag at tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. At para naman po sa ating community engagement at iba pang aktibidad na sa mga nakalipas na araw. Bilang pagpapatibay ng ugnayan ng kapulisan para sa ating Ligtas Sumbak 2026. Matagumpay na naisagawa ng Police Gapo Bikers sa ilalim po yan ng pangangasiwa ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang aming City Director ng Olongapo City Police Office. Ang 3 days activity ng Bisita Iglesia kung saan nag-ikot ang mga kapulisan sa iba't ibang simbahan dito po yan sa ating lungsod dito sa Olongapo. Ang naturang aktibidad ay pinagsama-sama ang pananampalataya, kalusugan at aktibong community policing upang matiyak ang kaligtasan ng mga deboto habang gumugunita ng panahon ng Kwaresma. Sa pamamagitan ng paggamit ng bisikleta, naging mas epektibo ang pagbabantay ng kapulisan sa matataong lugar, napapanatili ang kanilang presensya at nagpapalapit ang ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng programang Bisikleta Iglesia, patuloy po natin na ipinapakita ng Olongapo City Police Office ang kanilang dedikasyon sa pananampalataya, serbisyo at kaligtasan ng publiko bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa paglilingkod sa mamamayan. Kasabay din ng ating paggunita ng Biyernes Santo, ay inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto, personal na inakyat ni Police Colonel Maniago Jr. ang Mount Balimpuyo sa Barangay Santa Rita, patungo sa Tatlong Cruz. Ang pag-akyat ay nagsilbing isang espiritual na paglalakbay at pagkakataon sa pagninilay habang tinitiyak din ang kaligtasan ng mga deboto. Dahil sa init ng panahon at taas ng bundok, ilang deboto ang nahapo na nagdulot ng kanilang pagkahilo. Agad naman nagpaabot ng tulong ang ating City Director para mabigyan ng paunang lunas. Naging pagkakataon din ito upang makadaupang palad ang mga deboto, masiguro ang kalagayan ng mga personnel at mapagpasalamat sa mga katuwang na ahensya at barangay officials. Ipinapakita ng aktibidad ang pagkakaisa at dedikasyon ng kapulisan at komunidad sa pagpapanatili ng isang ligtas at mataimtim na paggunita ng Kwaresma. At bilang bahagi naman po ng pangunahing prioridad, ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero, personal po na nagsagawa ng serye ng on-site inspection ang ating City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. sa mga pangunahing terminal at transport hubs sa lungsod. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na Ligtas Sumbak 2026 operations. Dahil ang mga terminal ay puno ng tao tuwing mahal na araw, tiniyak po ni Police Colonel Maniago ang maayos na deployment ng Police Assistance Desk at nakipag-ugnayan sa mga transport operator upang masiguro ang mahigpit na pagsunod sa mga safety protocols. Nakipag-ugnayan din siya sa mga pasahero at tiniyak ang patuloy na presensya ng pulisya upang maiwasan ang anumang krimen. Sa ilalim ng PNP Focus Agenda, layunin ang hakbang na ito
na maihatid ang mga serbisyong nararamdaman sa pamamagitan ng presensya kung saan pinakapanganib na po ang publiko. Personal ding binisita ni Police Colonel Maniago Jr. ang iba't ibang Police Assistance Desk o PADS na in-establish sa mga strategic areas sa lungsod upang mabigyan ng mabilis at agarang pagtugon sa mga turista at biyahero para sa Ligtas Sumbak 2026. Bukod sa pagtiyak ng kahandaan sa operasyon, binigyang diin ni Police Colonel Maniago Jr. ang mas mahalagang layunin na ang kapakanan ng kanyang tauhan at kapulisan na nasa frontline. Sinuri niya ang kalagayan at kalusugan at moral ng mga personel na nakadeploy sa kabila ng matinding init at tiniyak na sapat ang kanilang suporta at kagamitan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Alinsunod sa PNP Focus Agenda, ipinapakita nito ang pamumuno ay hindi lamang sa operasyon kundi sa pag-aalaga sa kapulisan na naglilingkod sa komunidad. Pinagtibay ni Police Colonel Maniago na ang isang malusog at suportadong puwersa ng pulisya ang susi sa isang ligtas at maayos na Olongapo. At yan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos po ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Para po sa pagpapatuloy, partner, ipaliwanag din natin sa ating mga ka-OK ang PNP Focus Agenda. Ano nga ba ang PNP Focus Agenda? Ang PNP Focus Agenda ay parang gabay o priority list ng PNP kung ano ang mga bagay na dapat tutukan ng mga pulis para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at tiwala ng publiko. Sa aspeto ng Enhanced Managing Police Operation o EMPO, patuloy ang ating agresibong kampanya. Sa ilalim ng pamumuno ng ating acting city director, matagumpay nating nadakip ang 57 na individual nitong nakalipas na linggo at nakasamsam po tayo ng mahigit na 122 and 305 pesos na halaga ng iligal na droga sa loob lamang yan ng 22 days ng kanyang pagkakaupo bilang acting city director ng Olongapo City Police Office. Patunay lang po na tayo ay seryoso at patuloy na gumaganap sa ating tungkulin ng mabilis, tapat at nararamdaman. Ngunit sa likod ng bawat uniforme ay isang pusong kailangang gabayan. Sa ilalim ng moral and welfare, isinasagawa natin ang ating SWIM o Squad Weekly Interactive Meeting. Dito katuwang ang ating mga life coaches nagkakaroon ng spiritual session ng ating mga pulis upang mapalalim ang kanilang pananampalataya at moralidad ng mga pulis na may takot sa Diyos at ang pulis ay tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. At ang everyday encounter natin sa ating acting city director na patuloy sa pagbibigay sa atin ng mga advice every morning po yan. Para naman sa integrity monitoring, tinitiyak natin ang disiplina sa pamamagitan ng daily inspection of personnel sa lahat ng mga posting. Sinisiguro natin na ang bawat pulis gapo ay maayos, presentable at handang maglingkod sa publiko sa lahat ng oras. Hindi rin natin makakalimutan na ang ating mga kagamitan. Sa management of resources, mayroon tayong weekly inspection para sa maintenance ng ating mga sasakyan. Sinisiguro nating laging nasa kondisyon ng ating mga mobility assets and firearms upang maging mabilis ang ating pagresponde sa inyong mga tawag. Kasabay nito ang ating patuloy na community support kung saan katuwang natin ang bawat sektor ng lipunan sa iba't ibang aktibidad ng kapulisan. Lahat ng ito ay bahagi ng ating mithiing bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Makakaasa kayo na ang OCPO ay patuloy na maghahandog ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips bilang bahagi ng ating pagpapaigting ng intensified information operation para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating mga kapulisan. Ngunit sa kabila ng ating pagpupunyagi, patuloy pa ring umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad, isa na rito ang pang-aabuso.
Mga paalala laban sa sexual abuse. Turuan ang mga bata ng tamang kaalaman sa katawan. Ipaliwanag sa mga bata ang konsepto ng private parts. Ang mga bahagi ng katawan ay hindi dapat hinahawakan ng iba. Gamitin ang tamang pangalan ng bahagi ng katawan para malinaw ang pag-unawa. Ayan, partner, napakahalaga po nito, no? Lalong-lalo na po sa ating mga nanay. Mahalaga pong pinapaalalahanan natin ang ating mga anak. And of course, partner, kailangan direct na nating sasabihin yung kutamang tawag sa parte ng katawan para alam nila kung sakasakaling magsumbong sila sa atin or sakasakaling magsabi sila sa atin na rekta po na nasasabihin nila na talaga namang maiintindihan na natin kasi yun na mismo yung turo natin. Ayan, partner. Mga ka-K5, ituro sa mga bata ang safe at unsafe touch. Makinig at maniwala sa mga sumbong ng mga bata o biktima. Kapag may nagsabi ng karanasan tungkol sa pang-aabuso, huwag baliwalain. Makinig ng maayos, huwag husgahan at agad na ipagbigay alam sa otoridad. Ayan, partner. Bantayan ang online activities ng mga kabataan. Sa panahon ngayon, dumarami na po ang kaso ng online sexual exploitation. Siguraduhing alam ng mga bata ang panganib sa internet, lalo na po sa pakikipag-chat sa mga hindi kilala at pagpapadala ng mga larawan. Ayan po, no, sa ating mga magulang. Ayan, muli po kaming nananawagan na wag po tayo masyadong magpapakakampante. Lalong-lalo na po ang ating mga anak kapag nahuhook na po sa social media, di ba? Kasi minsan kalad natin is peaceful na ang lahat, lalong-lalo kapag nananahimik ang ating mga anak sa kanilang kwarto na ay okay naman siya pero hindi natin alam baka po may nakaka-chat na o kaya po is may ginagawa ng hindi maganda o kaya may hindi nang gumagawa ng maganda sa ating anak through online. Kaya kailangan po chine-check din po natin palagi. Yan ha. Bilang magulang, isa po yan sa isa po yan sa responsibilidad natin na dapat po alam natin. Kahit po ang kanilang mga cellphones, dapat po chine-check talaga natin. Kahit pa paano, partner, dapat may access din tayo sa phone nila, no? Yes. Para na monitor. Ayan, partner. I-report agad ang anumang kaso ng pang-aabuso. Huwag matakot, magsumbong. Maaari kayong tumawag sa Women and Children Protection Desk ng inyong lokal na himpilan ng pulisya o sa hotline 1343 para sa mga kaso ng child abuse. At maaari din sa 911 para sa mas mabilis na aksyon. At magbabalik po ang iyong balitang pulis gapo matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. At muli pong nagbabalik ang balitang pulis gapo. Ayan, sa pagpapatuloy po mga ka-OK, alamin mo ang karapatan mo. Ang bawat isa, babae, lalaki, bata o matanda, ay may karapatang maging ligtas at respetado. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay biktima. Labanan natin ang kultura ng pananahimik. Ayan, kasi kapag nanahimik ka, partner, hindi mo talaga makakamit ang hustisya. Kaya po kung kayo po ay nakakaranas po ng karahasan, mag-report po tayo kaagad para po maaksyonan po natin. Hanggat maaari, huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang inyong mga anak. Sa mga may anak na teenagers, mainam na laging makipag-communicate sa kanila upang masubaybayan ang kanilang paglaki na mas nangangailangan ng gabay at pag-alalay sa buhay teenager o adolescent stage na kung saan malaki ang ginagampanan ng mga kaibigan at impluwensya ng barkada. Ayan, partner. Ako, partner, kasi is may anak na akong teenager eh. Kaya talagang sinusubaybayan ko bawat pag-alis niya, anak. Yan. Bilang isang magulang kasi dapat talaga alam po natin lahat ng ginagawa ng ating mga anak. Lalong-lalo na, partner, pag babae. Hindi lamang babae ang nabibiktima ng karahasan ngayon, kahit po lalaki. Kaya sa ating mga magulang, paulit-ulit ko pong sasabihin, wag po tayong pakakampante. Baka po ang pagsisisi po lagi is nasa huli. Kaya bago pa man po is maging maingat na po tayo. Ayan, partner, lagi po nating tandaan ang pinakamahalagang yaman natin ay ang ating mga anak. Sa kabila ng hirap ng buhay at abala sa trabaho, tandaan natin na higit na kailangan nila ang ating presensya at paggabay. Ang simpleng pakikinig, pakikipag-usap at pag-aaruga ay sapat na
upang maramdaman nilang mahalaga sila at hindi na kailangang humanap sa kalinga sa barkada o masamang impluensya. Ang paglaki ng isang bata ay hindi lamang responsibilidad ng pamilya, kundi ng buong pamayanan. Sama-sama tayong magtulungan upang bigyan sila ng ligtas na kapaligiran, tamang paggabay at pag-asang makamit ang mas maliwanag na bukas. Ayan partner, kaya mahalaga rin na maging kaibigan po tayo ng ating mga anak. Maganda rin po na nag-o-open sila sa atin ng kanilang mga problema. Wag na po nating hintayin na sa ibang tao pa po sila mag-open na kung saan is baka mamaya is negative pa or hindi pa po maganda ang kanilang may advice sa ating mga anak. Kaya mas maganda po sa atin sila mas nagsasabi para po maging maayos lahat. Iba pa rin kasi ang gabay ng magulang partner. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po lagi tayo mga ka-okay. Ayan partner, baka may mga gusto kang batiin ng ating mga birthday celebrant partner? Ngayong April, mag-birthday nga pala ang aking seatmate, Police Corporal Neo Salazar, and ang aking buddy, Police Corporal Barba ng H-Raw ng Okpo. Ayan. Siyempre binabati ko rin po ang aking senior na happy birthday na nasa schooling po ngayon, Police Chief Master Sergeant Jennifer Alaisa. Happy birthday, Happy ma'am. birthday, ma'am. And of course, siyempre hindi ko rin makakalimutan si Ma'am Flora Bel Paragas na birthday celebrant din this April. And of course, siyempre hindi rin pahuhuli si Ma'am Peng Nazareno. Yes, happy birthday, Ma'am Peng. Yes. And partner, baka may mga gusto ka pang batiin? Siyempre, hindi rin pahuhuli ang ating mga PCR, PNCO na busy ngayon and ang mga PIO officer. Siyempre, from Police Station 1 to Police Station 6, kasama na rin ang Olongapo City Mobile Force Company na mga PCR partner na kasama mo sa labasan ngayon dahil po sa Sumbak. Busy po ang ating mga kapulisan. And sa aming boss po, sa Sikado Office, walang iba po kundi si Police Lieutenant Colonel Sir Santos. Hello po, good morning. And syempre ang aming magandang PIO Chief, walang iba kundi si Ma'am Mary Ann Sadaba. Hello ma'am. Yes, syempre ang ating walang iba kundi yung mahabang hair natin na si Ma'am Rosaline Ferrer. Syempre, Walang kupas na Ma'am yes. Rosaline Ferrer. Syempre hindi rin pahuli ang ating masipag na Sir Reynald Parentela na busy ngayon sa ating garden. Chief Clerk. Ang ating chief clerk. And syempre partner, magpatuloy na tayo at para sa ating para maging updated sa OCPO activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. At please give us your likes, comments, and share sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan niyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, 97.5 DWOK FM. Syempre at nais din po namin ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes from 12:30 to 1:30 po yan ng hapon. Gayon din ang aming official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mga mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan ang usaping kaligtasan na usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Corporal Pasqua. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, DJ Sunny, Sir Andrew, and the rest of the team. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities.
At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Staff Sergeant Cheremy Balangkit. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig sa ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang po sa Balitang Pulis Gapo.